Ang sobre ay nakaupo sa hapagkainan na parang bomba na naghihintay sumabog. Ang asawa ko ng 5 taon, bagong graduate ng master's degree sa business administration, ang degree na pinagtrabahuhan ko ng 3 trabaho para mabayaran, ay kabibigay lang sa akin ng divorce papers na may parehong casual na energy na parang nagpapasalang ng asin. Kinuha ko ang mga papel, tiningnan ang mga yellow sticky notes na nagtuturo kung saan ako pipirma, at hinawakan ang ballpen na inilagay niya ng maayos sa tabi nito. Yun na lang tanong ni Lena, ang kanyang perpektong manicured na kilay ay nataas sa gulat. Hindi mo man lang itatanong kung bakit tumingin ako sa kanya, at sa totoo lang, tiningnan ko siya ng mabuti sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan. Siya ay nakasuot ng designer suit na binili ko para sa kanyang graduation noong nakaraang linggo. Ang suit na mas mahal pa sa kinikita ko sa 2 linggo sa construction job ko. Ang buhok niya ay nakaistilo ng iba, mas sophisticated, mas mahal. Mukha siyang tagumpay mismo at ako, mukha akong eksakto kung ano ako, ang asawang natapos na ang silbi at hindi na kailangan. Dapat ba akong magtanong kung bakit sabi ko ng kalmado pinipirmahan ang unang pahina? Kasi mula sa kinaroroonan ko, mukhang ikaw na ang gumawa ng lahat ng mahahalagang desisyon. Ako, si Nathaniel Cruz. 32 anyos na ako ngayon, pero nagsisimula ang kwentong ito noong 27 ako, foreman sa construction, at lubos na naniniwala na nahanap ko na ang pag-ibig ng buhay ko. Si Elena Morales ay server sa karinderya malapit sa construction site ko. Maganda at ambisyosa, may pangarap na mas malaki pa sa maliit naming bayan sa Bulacan. Nang sabihin niya sa akin na gusto niyang bumalik sa pag-aaral para sa bachelor's degree tapos master's, hindi ako nagdalawang isip. Susuportahan ko siya, mag-o-overtime, gagawin ang lahat para matupad ang pangarap niya. Ganun ba talaga kapag mahal mo ang isang tao nagasakripisyo ka? Tinutulungan mo siyang tumaas. Naniniwala ka sa potential niya kahit tumigil na siya sa paniniwala sa iyo. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, kung nakaramdam ka na minsan na undervalued or taken for granted, paki-hit ang subscribe button ngayon. Mag-drop ng comment sa ibaba kung ano ang iniisip mo at ismash ang like button. Ang suporta mo ang tumutulong sa akin na magdala ng higit pang totoong kwento tungkol sa totoong tao na humaharap sa pinakamahirap na sandali ng buhay. Ngayon, bumalik tayo sa sandali na nagbago magpakailanman ang buhay ko. Si Lena ay umuwi mula sa graduation ceremony niya. Nakasuot pa rin ng cap and gown, diploma sa kamay, at ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay hindi salamat o hindi ko kaya to kung wala ka. Kailangan nating mag-usap. Nakaupo ako sa lumang sofa namin sa maliit naming 2-bedroom apartment, ang parehong apartment na tinitirhan namin ng 5 taon dahil ang bawat extra na piso ay napupunta sa tuition, libro at gastusin ni Lena habang full-time siya sa pag-aaral. Nag-pick up ako ng 2 trabaho sa weekend landscaping para lang masakop ang kulang sa student loans niya. Kumain ako ng instant noodles ng maraming gabi para lang makakain siya ng maayos para sa pag-aaral. Nakita ko ang stress niya sa papers at exams, niyakap ko siya nang umiyak siya dahil sa pressure, pinapanatag ko siya na sulit lahat balang araw. At ngayon, mukhang dumating na ang balang araw at wala na ako sa larawan. Komprehensibo ang divorce papers. Bibigyan ko siya ng credit doon. Siguro pinlano niya to ng maraming buwan o mas matagal pa. Lahat ng asset na naipon namin na hindi naman gaanong marami ay maayos na hinati. Kinakalkula pa niya kung aling bahagi ng furniture ang sa tingin niya ay patas, na may listahan ng estimated value. Ang list ng apartment ay sa pangalan naming 2, pero gusto niyang lumabas ako sa loob ng 30 araw. Pananatilihin niya ang sasakyan na binili namin 2 taon na ang nakaraan dahil kailangan niya ito para sa bagong trabaho niya, ang trabaho sa consulting firm sa Makati na 6 figures ang sweldo. Ang trabahong nakuha niya sa networking sa graduate program niya, ang program na pinunduhan ko. Outgrown ko na ang relasyong ito, sabi ni Lena. Pinapanood akong pumirma nang walang protesta. Nasa ibang lugar na tayo ngayon. Kailangan ko ng taong kayang sabayan ang ambisyon ko, taong may pupuntahan sa buhay. Tinapos ko ang pagpirma sa huling pahina
at itinulak ang mga papel sa coffee table papunta sa kanya. Tapos na, sabi ko, tumayo. Magsisimula na akong mag-empake mamaya. Bahagyang nag-crack ang perpektong composure ni Lena. Inaasahan niya ang away, luha, pakiusap, kahit ano. Sa halip, nakuha niya ang efficiency. Nathaniel, talagang wala kang sasabihin pagkatapos ng lahat. Kinuha ko ang work jacket ko mula sa likod ng upuan. Ano ba gusto mong sabihin ko, Lena? Na nagulat ako. Hindi. Matagal ka nang humihiwalay, umuuwi ng huli, lihim sa phone, pinag-uusapan ang mga bagong kaibigan mo sa school na parang ibang lahi sila kaysa sa akin. Nakuha mo na ang kailangan mo sa akin at ngayon lilipat ka na. Alam ko kung paano gumagana ang transaksyon. Namula ang mukha niya. Hindi patas yan. Hindi transaksyon yun. Hindi ba tiningnan ko ang apartment namin? 5 taon, Lena. Pinagod ko ang sarili ko sa 5 taon para habulin mo ang pangarap mo. Hindi ko man lang hiniling na mag-ambag ka ng higit pa financially. Hindi ako nagrereklamo nang hindi ka makapagtrabaho dahil sa schedule mo sa klase. Sinusuportahan lang kita dahil mahal kita at naniniwala sa iyo. Alam ko yan, sabi niya nang mahina. Pero Nathaniel, kailangan mong intindihin. Nagbago ako. Nag-grow ako. Ang taong ako ngayon ay nangangailangan ng iba kaysa noong nagpakasal tayo. Sige, sabi ko. Kung ganun, mabuti na lang ginagawa natin to ngayon imbes na sayangin pa ang mahalagang oras mo. Naglakad ako patungo sa kwarto para magsimulang mag-empake, pero huminto sa pintuan at lumingon. Out of curiosity lang, gaano katagal mo nang pinaplano to? Kailan mo na pagdesisyunan na hindi na ako sulit panatilihin? Nagmukhang uncomfortable si Lena. Hindi ganon. Ano nga, tulungan mo akong maintindihan ang timeline. Matapos ka bang ma-accept sa graduate program? Matapos ang unang semester o noong nakilala mo siya, nanlaki ang mata niya. Ano ba pinagsasasabi mo, halika na, Lena? Hindi ako tanga. Ang late study sessions, ang bagong pabango, ang bigla mong pagka-care sa designer labels. May iba nang matagal na, siguro. Hindi niya itinanggi. Lumayo lang ang tingin, kinukumpirma ang lahat ng hinala ko pero ayaw kong aminin. Gabriel Reyes ang pangalan niya, sabi niya. Sa course ko siya, friends lang kami ngayon. Pero oo, may potential doon. Ambisyoso siya tulad ko. Naiintindihan niya ang professional world na pinapasok ko. Alam ba ni Gab na nakikipag-date siya sa may asawa hindi kami nagde-date? Wala pa. Gusto kong ayusin muna to ng maayos. Tumawa ako, mapait na tawa na nagulat pa sa akin. Ang considerate naman. Hinintay mo hanggang matapos ang graduation bago mo pasabugin ang kasal natin. Dapat ba akong magpasalamat sa timing, Nathaniel? Huwag kang ganito. Ano, honest, tama ka, Lena. Hindi naman yan ang forte mo. Pumasok ako sa kwarto at nagsimulang maglabas ng damit mula sa closet. Sumunod si Lena, nakatayo sa pintuan. Ano ba ginagawa mo? Gusto mo akong lumabas sa loob ng 30 araw? Bakit pa maghintay bukas ng gabi? Wala na ako. Wala ka namang pupuntahan. Kakayanin ko. Lagi ko namang nagagawa yon. Ganun ang mga katulad ko, Lena. Naghahanap ng paraan, nag-a-adapt, nakaligtas. Sa susunod na 24 oras, nagtrabaho ako ng may focused intensity na nagpa-success sa akin bilang foreman. Inilagay ko ang buong buhay ko sa mga kahon, pinaghihiwalay ang gamit ko kay Lena nang may katumpakan. Damit, libro, tools, ang iilang personal na bagay na mahalaga sa akin. Ang iba, furniture, kusina, dekorasyon, iwan ko sa kanya. Hayaan niyang magkaroon siya ng physical remnants ng kasal natin. Hindi ko kailangan ng paalala. Tinawagan ko ang kuya ko, si Javier Santos, na nakatira 2 oras ang layo sa Cebu City. Nagulat siya nang ikwento ko ang sitwasyon. Nag-alok na mag-drive pababa agad para tulungan ako sa paglipat. Sabi ko sa kanya, ako na ang bahala sa pag-impake at pupunta ako bukas. Pag-uwi ni Lena mula sa celebration dinner siguro, kasama ang bagong professional circle niya, puno na ang truck ko ng lahat ng pag-aari ko. Pumasok siya sa parking lot habang sinisigurado ko ang huling kahon gamit ang bungee cord. Talagang aalis ka na ngayong gabi, tanong niya, bumaba mula sa kotse. Halos hindi na maitago ang satisfaction sa boses niya. Walang saysay na idrag pa to. Sumakay ako sa driver's seat at pinaandar ang makina. Nakaupo si Lena doon sa mamahaling suit, mukhang halos disappointed na walang higit pang drama.
higit pang emosyon para i-validate ang kwento niya sa sarili kung bakit natapos ang kasal natin. Nathaniel, sigaw niya habang paurong ako. Ano sana mahanap mo ang hinintay mo? Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Mayroon na akong hinintay, Lena. Ikaw lang ang nagpaniwala sa akin na hindi ito totoo. Habang nagmamaneho ako palayo, nakita ko siya sa rearview mirror. Tumatawa siya, talagang tumatawa, habang nagte-text sa phone. Siguro sinasabi kay Gab ang good news. Wala na ang asawa sa picture. Hindi ako umiyak, hindi nagalit. Nagmaneho lang patungong Cebu City kasama ang buong buhay ko sa likod ng 15-year-old pickup truck at isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan na parang mainit na kumot. Akala ni Lena nanalo siya. Siguro nag-celebrate siya kay Gab ng gabing yon, nag-toast sa liberation mula sa construction worker na natapos na ang silbi. Ang hindi niya alam, ang imposibleng malaman niya, ay pinalaya niya ako para maging taong hindi niya maisip na posible. Ang susunod na 10 taon ng buhay ko ay magpapatunay na minsan ang pinakamabuting revenge ay hindi revenge. Ito ay tagumpay. Ang bahay ni Javi sa Cebu City ay lahat ng hindi sa akin. Matatag, established, komportable. Siya at ang asawang si Micaela ay nagtayo ng magandang buhay kasama ang 2 anak sa suburban neighborhood kung saan nagmumow ng damo tuwing Sabado at kilala ang mga kapitbahay. Pagdating ko ng hating gabi na may punong truck ng kahon at failed marriage, nakaabang na si Javi sa front porch na may beer. Mukha kang bangag, sabi niya, iniabot ang bote. Mas masahol pa ang pakiramdam, amin ko, naupo sa porch chair sa tabi niya. Gusto mo bang pag-usapan? Uminom ako ng mahaba. Hindi naman. Gusto ko lang malaman kung ano ang susunod. Sige. Guest room ay sayo hanggat kailangan mo. Inayos na ni Mika. Ganun ang mabuting pamilya. Hindi ka pinapaliwanag o pinap-justify o pinapag-perform ng lungkot para sa kanila. Dumadating lang sila. Sa unang linggo, nagtrabaho ako remotely sa construction jobs, tumatanggap ng projects sa Cebu area na tinulungan akong hanapin ni Javi sa network niya. Sa gabi, nakaupo ako sa guest room kasama ang laptop, nagre-research, nagpaplano, iniisip ang sinabi ni Lena. Wala kang pupuntahan sa buhay. Masakit ang salita dahil bahagi sa akin ay natatakot na totoo ito. 27 ako, diborsyado, nakatira sa guest room ng kuya ko na wala halos ipinapakita para sa 5 taon ng kasal maliban sa truck na puno ng second-hand furniture at halos walang laman na bank account. Pero ang ibang bahagi sa akin, na matagal nang hindi nagising dahil busy ako sa pagsuporta sa pangarap ng iba, ay nagising. Magaling ako sa construction, talagang magaling. Nagsimula bilang laborer sa 19, naging foreman sa 24. Naiintindihan ko ang gusali mula sa pundasyon pataas, mabasa ang blueprints na parang nota, alam kung paano mag-manage ng crew, timeline at budget. Paano kung imbes na magtrabaho para sa iba, magtrabaho para sa sarili baliw ang idea. Ang pagsisimula ng construction company ay nangangailangan ng capital na wala ako, licenses na kailangang kunin, insurance na mukhang imposible, pero hindi ko matanggal ang iniisip. Sa hapunan isang gabi, mga 3 linggo pagkatapos kong dumating, binanggit ko kay Javi. Iniisip ko na magsimula ng sariling company, sabi ko. Hinahalo-halo ang pagkain sa plato. General contracting, mostly residential renovation. Nagpalitan ng tingin sina Javi at Mika. Ano ang kailangan mo para magsimula? Higit pa sa meron ako. Licenses, insurance, truck na hindi lang pinagsasama ng dasal at duct tape, tools, initial capital. Siguro 1.5 hanggang 2 milyon para maging maayos. May 1.2 milyon akong savings, sabi ni Javi. Sayo kung gusto mo. Muntik akong mabilawkan sa tubig. Javi, hindi ko maaaring kunin ang savings mo. Hindi mo kinukuha. Nag-i-invest ako. Babayaran mo ako with interest kapag profitable ka na. At profitable ka dahil ikaw ang pinakamatigas magtrabaho na kilala ko. Tumango si Mika. Naniniwala kami sayo, Nathaniel. Nakita namin kung paano mo isinakripisyo ang lahat para sa pangarap ni Lena. Oras na para buuin mo ang sayo. 2 buwan pagkatapos, opisyal nang umiral ang cruise construction. Nakapasa ako sa licensing exams, nakuha ang insurance, bumili ng maaasahang truck,
at nag-assemble ng basic toolkit para sa karamihan ng residential renovation. Maliit ang simula ng negosyo. Kusina remodel, banyo renovation, deck construction. Nagbid ako ng conservative na deliver ng maaga at tinrato ang bawat bahay ng kliyente na parang sa akin. Kumalat ang balita. Isang satisfied customer ang nagsabi sa isa, tapos sa isa pa. Sa loob ng 6 na buwan, higit pa ang trabaho kaysa kaya kong gawin mag-isa. Nag-hire ako ng unang empleyado, tapos pangalawa, tapos pangatlo. Sa dulo ng unang taon, 47 projects ang natapos ng cruise construction na may 100% satisfaction rate. Binayaran ko si Javi ng investment niya plus 20% interest. Tinanggihan niya ang extra pero pinilit ko. Ang utang na yon ang nagligtas sa buhay ko. Sa ikalawang taon, lumipat ako mula sa guest room ni Javi patungo sa maliit na apartment ko. Walang luxurious, pero akin yon, kinita ng sariling kamay at paningin. Patuloy na lumalaki ang company. Nagkaroon ako ng reputation sa quality work at honest dealing, 2 bagay na mukhang bihira sa construction industry para maging iba ako. Sa ikatlong taon, dumating ang turning point. Isang real estate developer na si Patricia Bautista ang nag-hire sa akin para i-renovate ang historic building na binili niya sa downtown Cebu. Malaking project yon, higit pa sa na-handle ko noon. Nagtiwala si Patty sa akin base sa reputation ko at hindi ko siya binigo. Under budget at ahead of schedule ang renovation. Napahanga si Patty, ipinakilala niya ako sa network niya ng investors at developers. Bigla, ang cruise construction ay humahawak ng commercial projects, multi-unit renovations, new construction. Kailangan kong mag-hire ng project manager, office administrator, at palakihin ang crew sa 15 tao. Sa ika-4 na taon, may sapat na ipon para mag-down payment sa maliit na office building. May permanent home base na ang cruise construction, shop para sa tools at materials, at conference room para makipag-meet sa clients. Ang batang kumakain ng instant noodles para makapag-aral ang asawa sa business school ay ngayon ay may sariling successful business. Ang ika-5 taon ay expansion year. Nagbukas ako ng second location sa Davao. Nag-hire ng general manager para sa daily operations para makapag-focus sa strategy at growth. Natapos ng cruise construction ang unang ₱1,000,000 project. Full gut renovation ng boutique hotel. Bumili ako ng bahay, totoong bahay sa magandang subdivision. Walang showy, pero solid, well-built, na may workshop sa garage kung saan pwede pa rin akong magtrabaho gamit ang kamay kapag kailangan kong alalahanin kung saan galing. Sa ika-6 na taon, multi-million ang annual revenue ng company. Na-feature ako sa regional business publications, inimbita sa trade conferences, nilapitan ng mas malalaking firms para i-acquire. Lagi kong tinatanggihan ang offers. Akin ang cruise construction. Ginawa mula sa wala gamit ang pawis at determinasyon, at ang kalayaan mula sa wala ng matatalo. Sa years 7, 8, at 9, patuloy ang paglaki. Higit pang locations, mas malalaking projects, reputation na lampas na sa Cebu at Visayas. Nag-hire ako ng full executive team, nag-implement ng systems para mag-scale ng maayos. Nagsimula rin akong mag-give back, gumawa ng scholarship fund para sa trade school students, nag-partner sa workforce development programs para sa apprenticeships. Kung makakatulong ako sa iba na maiwasan ang financial desperation na naranasan ko, gagawin ko. Sa ika-10 taon, isa na sa pinaka-respected contracting firms sa region ang cruise construction. Mahigit 200 empleyado sa 5 locations, projects mula residential renovations hanggang major commercial developments. Ang business ay valued sa mahigit ₱1 billion. At ginawa ko lahat ng hindi man lang kinontak si Lena. Hindi para magyabang, hindi para patunayan ng ano, hindi man lang para ipaalam na nakaligtas ako. Tinanggal ko lang siya sa buhay ko nang kasing kumpleto ng pagtatanggal niya sa akin. Isang umaga sa Mayo, eksakto 10 taon at 3 buwan, pagkatapos kong umalis sa apartment na yon, sumabog ang phone ko. 169 missed calls mula sa number na hindi ko kilala. Pero nang marinig ko ang voicemails, alam ko agad kung sino. Nakita na ako ni Lena at base sa desperation sa boses niya, hindi naging ayon sa plano ang buhay niya.
Ang unang voicemail ay halos professional. Nathaniel, si Lena ito. Matagal na, pero talagang kailangan kitang makausap. Pakitawagan mo ako kapag nakuha mo to. Ang pangalawa ay hindi na composed. Nathaniel, please. Araw-araw kitang tinatawagan. Importante. Kailangan nating pag-usapan ng isang bagay. Sa ika-15, halatang desperate na. Nathaniel, alam kong nakukuha mo to. Please, 5 minutes lang. Nakaupo ako sa office ko, ang corner office na may floor-to-ceiling windows overlooking downtown Cebu, at pinakinggan ang message after message. 10 taon ng katahimikan at ngayon gusto niya ng 5 minutes ng oras ko. Kumatok ang assistant ko, si Rica. Mr. Cruz, may 2 viewers meeting ka sa loob ng 10 minutes. Kanselahin mo, sabi ko. Actually, kanselahin mo lahat ngayong hapon. Bahagyang nanlaki ang mata ni Rica, pero tumango. Sa 3 taon niyang pagtatrabaho sa akin, hindi pa ako nagkansela ng buong hapon. Okay lang ba may personal lang akong kailangang ayusin? Pagkaalis niya, binuksan ko ang laptop at ginawa ang dapat kong ginawa noon pa. Nag-Google ako ng Elena Morales. Illuminating ang results. Nagpakasal siya kay Gabriel Reyes 8 taon na ang nakaraan, ilang sandali pagkatapos ng divorce natin. Nagstay sila sa Maynila sandali, tapos lumipat sa Quezon City. Nagtrabaho si Lena sa ilang consulting firms pero may gaps sa LinkedIn niya. Ang pinakahuling posisyon niya ay natapos 2 taon na ang nakaraan. Mas interesting ang profile ni Gab. Rising star sa firm niya, mabilis na na-promote. Naging partner ng bata pa. Tapos 3 taon na ang nakaraan, wala na. Wala na ang company profile niya, pinalitan ng single line, no longer with the firm. Nagdig ako ng mas malalim, nakita ang news articles. Si Gabriel Reyes ay natanggal dahil sa embezzlement. Nagpapatakbo siya ng scheme kung saan pinapataas ang client billing tapos kinukuha ang difference. Nadiskubre ito ng firm sa routine audit, agad na natanggal at sinampahan ng damages. May criminal charges pero nasettle sa restitution payments at probation. Ang golden boy ni Lena ay naging criminal pala. Tinawagan ko ang number na ginagamit niya. Sinagot niya sa unang ring. Nathaniel. Lena. Katahimikan ang sumunod. Hindi ako sigurado na tatawag ka pa, sabi niya sa wakas. Hindi rin ako sigurado, pero 169 calls ay sobra na para magdesisyon. Pwede ba tayong magkita, personally, nasa Cebu ako. Nandito ako. Nag-drive ako kahapon. Nakaupo ako sa labas ng office building mo mula kaninang umaga. Tumingin ako sa bintana sa parking lot sa ibaba. Totoo nga, may beat-up na Toyota na nakapark malapit sa entrance. Makikita ko ang figure sa driver's seat. Paano mo ako nahanap, Google? Mukhang successful ka na ngayon. Cruise Construction ay everywhere online. At kaya ka nandito dahil successful ako. Hindi, sabi niya agad. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Nathaniel, please, 30 minutes lang. May mga bagay na kailangan mong malaman, mga bagay na kailangan kong ipaliwanag. Laban sa mas magandang paghatol ko, pumayag ako. May coffee shop 2 blocks hilaga rito, Riverside Cafe. Kita tayo doon sa loob ng 20 minutes. Binaba ko bago pa siya makasagot. Binaz ako ni Rica. Holding pa rin ang 3-0 mo. Akala ko sinabi ko na kanselahin lahat. Ginawa mo, pero ito si Mrs. Cruz online din. Sabi niya, importante. Mrs. Cruz, si nanay ko. Kinuha ko ang line. Hoy Nay, Nathaniel, anak, narinig ko kay Javi na sinusubukan kang tawagan ng ex-wife mo. Mabilis ang balita sa pamilya. Nasa Cebu siya. Magkikita kami para sa kape sa ilang minuto. Sigurado ka bang matalino yon? Siguro hindi, pero curious ako kung ano ang sobrang importante na nag-drive siya ng 3 oras at nag-stake out sa office ko. Mag-ingat ka, Nathaniel. Ang mga taong nanakit sa atin noon ay madalas subukan ulit. Alam ko, Nay, pero hindi na ako yung dating tao 10 taon na ang nakaraan. Hindi na niya ako masasaktan. Sana totoo yon. Busy ang Riverside Cafe sa afternoon crowd. Mga young professionals na kumukuha ng kape sa pagitan ng meetings, mga estudyante na nag-aaral sa corner tables. Kumuha ako ng booth sa likod para may privacy. Pumasok si Lena 10 minutes pagkatapos at halos hindi ko siya nakilala.
Ang polished, sophisticated na babaeng nagbigay sa akin ng divorce papers ay napalitan ng mukhang pagod at down. Wala na ang designer suit, pinalitan ng jeans at sweater na nakita na ang mas magandang araw. Simple ponytail ang buhok, walang makeup, walang alahas, mukha siyang nakipagdigma at natalo. Nakita niya ako at dahan-dahang lumapit, parang lumalapit sa mapanganib. "Nathaniel," sabi niya, naupo sa kabila ko sa booth. "Salamat sa pagkikita. Nag-drive ka ng 3 oras at tinawagan ako 169 beses. Dapat marinig ko man lang kung ano ang importante." Dumaan ang waitress at nag-order si Lena ng black coffee. Pagdating nito, hinawakan niya ang mug gamit ang 2 kamay na parang sumisipsip ng init. "Maganda ka," sabi niya sa wakas. "Bagay sa iyo ang success. Matigas akong magtrabaho." Sulit yon. Nakita ko ang articles online. Cruise construction, 5 locations, daan-daang empleyado. Nagtayo ka ng kamangha-mangha. "Ano ba gusto mo?" Lena, napangiwi siya sa directness ko. "Gusto kong mag-sorry. Sorry sa lahat. Sa pagtrato ko sa'yo, sa pag-take for granted sa'yo, sa pagtapon ng kasal natin na parang walang halaga. Mali ako, Nathaniel, sa lahat." Sumandal ako sa booth, pinag-aaralan siya. Ano ang nangyari si Gabba ay hindi naging perfect tulad ng inaasahan, punong luha ang mata niya. Magnanakaw si Gab. Nag-embezzle siya ng pera sa firm niya, natanggal, sinampahan, halos makulong. Nawala ang lahat sa pagbabayad ng legal fees at restitution. Apartment, savings, lahat. Nag-file ako ng bankruptcy. Nakakalungkot marinig yon. Talaga ba? Oo naman. Hindi ko hinahangad ang ganoong problema sa kahit kanino, kahit sa'yo. Pinunasan ni Lena ang mata. "Deserve ko yan. Deserve ko lahat. Itinapon ko ang mabuting lalaki na mahal ako para sa mas makintab, mas successful. Lumalabas, ang makintab na labas ay nagtatago ng bulok sa loob." "Bakit ka nandito, Lena? Hindi ka nag-drive hanggang Cebu para mag-sorry lang." Humugot siya ng malalim na hininga. "Kailangan ko ng tulong, financial help. Diborsyado na kami ni Gab. Nakatira ako sa nanay ko sa 1-bedroom apartment sa Maynila. Hindi ako makahanap ng trabaho dahil sa bankruptcy. Nalulunod ako sa utang. Nakita ko kung gaano ka ka-successful at naisip ko, baka pwede mo akong tulungan na makabangon ulit." Ayan na. Ang totoong dahilan ng 169 calls. Hindi niya ako hinanap para mag-sorry o mag-ayos. Hinanap niya ako dahil kailangan niya ng pera at ako lang ang kilala niyang mayroon. "Siguraduhin ko lang na naiintindihan ko," sabi ko ng dahan-dahan. "Gusto mo ako, ang lalaking iniwan mo dahil hindi ako sapat na ambisyoso. Wala raw pupuntahan sa buhay na magbigay sa iyo ng pera para makabawi mula sa financial disaster na ginawa ng ambisyosong asawa mo. Alam ko kung paano ito tunog. Talaga, kasi parang ginagamit mo ulit ako. 10 taon na ang nakaraan, ginamit mo ako para bayaran ang pag-aaral mo. Ngayon gusto mo akong gamitin para i-bail out sa utang. Ang tanging difference ay direkta kang humihingi ngayon imbes na mag-pretend na partnership tayo. Nathaniel, please, nagkamali ako." Kakilakilabot na pagkakamali. Pero desperate ako. 2 taon na akong nag-a-apply ng trabaho na wala. Walang gustong mag-hire sa may financial history ko. Malapit ko nang mawala ang kotse ko. May mga linggo na hindi ko kayang bumili ng pagkain. Hindi ako humihingi ng marami, sapat lang para maging stable ulit. Tinapos ko ang kape ko, tapos tiningnan si Lena. Talaga tiningnan ko siya, ang babaeng nabasag ang puso ko, tumawa habang nagmamaneho ako palayo na may buhay ko sa mga kahon. Akala niya hindi ako magiging ano. "Hindi," sabi ko simple, nagmukhang gumuho ang mukha niya. "Ano?" Sabi ko, hindi ako magbibigay ng pera. Pero, Nathaniel, desperate ako. Wala na akong ibang mapuntahan. Kung ganon, kakayanin mo rin tulad ng ginawa ko nang iwan mo ako na wala. Hindi patas yan. Ikaw ang pumili na suportahan ako sa pag-aaral. At ikaw ang pumili na umalis sa sandaling hindi mo na ako kailangan. Pumili kang tumawa nang umalis ako. Pumili kang i-prioritize ang ambisyosong boyfriend kaysa sa loyal na asawa. May consequences ang actions. Natututo ka na ngayon, Lena. Umiiyak na siya ng buong buo. Nagkamali ako. Isang pagkakamali lang. Ikaw ang gumawa ng series ng choices, lahat selfish. At ngayon, gusto mo akong i-rescue mula sa consequences.
Bakit ko gagawin yon? Dahil minahal mo ako noon. Dahil nag-asawa tayo. Dahil baka may pakialam ka pa. Tumayo ako, kinuha ang wallet at naglagay ng 500 sa mesa para sa kape niya at tip. Minahal kita noon. Totoo yun, pero ang babaeng minahal ko ay hindi talaga umiiral. Fiction lang siya na ginawa ko dahil gusto kong maniwala sa isang bagay. Ang tunay na ikaw, ang ikaw na nakaupo rito, humihingi ng pera pagkatapos ng dekada ng katahimikan. Yung taong yon, hindi ko minahal dahil hindi ko talaga nakilala. Nathaniel, please. Alam mo ba ang nakakatawa kung tinawagan mo ako 100 taon na ang nakaraan pagkatapos kong magsimula ng business pero bago pa ako talagang magtagumpay, siguro tinulungan kita dahil ganun ako. Taong nagbibigay ng lahat sa minamahal. Pero hinintay mo hanggang maging successful ako. Hanggang mapatunayan ko na mali ka sa akin. Tapos dumating ka na may kamay na nakalahad. Ibig sabihin, hindi ka nagbago. Naglakad ako patungo sa pinto, tapos huminto at lumingon. Lena, sana makaya mo. Talagang sana. Hindi dahil special ka sa akin, pero hindi ko hinahangad ang pagdurusa sa kahit kanino. Pero hindi ako ang solusyon mo. Hindi ako ang backup plan mo. Hindi ako ang consolation prize na pwede mong kunin kapag hindi gumana ang unang choice mo. Ako ay taong nagtayo ng buhay nang wala ka at patuloy kong mabubuhay yon nang wala ka. Naging malupit ka na, sabi niya ng mapait. Hindi. Naging honest lang ako. May difference yon. Iniwan ko siya sa booth na umiiyak sa kape at naglakad pabalik sa office. Tumingin si Rika nang pumasok ako. Paano tulad ng inaasahan ko? Hold my calls for the rest of the day. Nakaupo ako sa office ng matagal, tinitingnan ng lungsod na inadopt ko bilang akin. Akala ni Lena malupit na ako, pero mali siya. Natuto lang ako sa aral na itinuro niya. Hindi lahat ay deserve ng tulong, sakripisyo, generosity mo. May mga taong kukunin ang lahat ng ibibigay mo at hihingi pa ng higit. Nang gabing yon, tinawagan ko si Javi. Narinig kong nagkita kayo ni Lena. Mabilis talaga ang balita. So, ano ang nangyari, humingi siya ng pera? Sabi ko, hindi. Tahimik si Javi sandali. Paano ang pakiramdam mo roon? Honestly, malaya. Sa tingin ko bahagi sa akin ay daladala ko siya ng 10 taon. Nagtataka kung dapat ba akong lumaban ng higit, mag-try ng mas marami, maging mas mabuti. Ang pagkikita sa kanya ngayon ang nagpapatunay na nakadodge ako ng bala. Ang pinakamabuting ginawa niya para sa akin ay umalis. Healthy perspective yan. Javi, salamat sa paniniwala sa akin. Nang walang naniniwala, kasama na ako. Ganun ang magkapatid. Huwag kang maging sentimental at bumalik ka sa pagiging successful. Mukha akong magaling dahil sa'yo. Tumawa ako at binaba. Tumawag pa si Lena ng 47 beses sa susunod na linggo. Hindi ko sinagot. Sa wakas, tumigil ang tawag. Mga 6 buwan pagkatapos, narinig ko sa mutual acquaintances na lumipat siya sa Mindanao, sa kapatid niyang babae. Mukhang nakahanap siya ng trabaho sa retail store at dahan-dahang binubuo ulit ang buhay. Natuwa ako hindi dahil may obligasyon ako sa kanya, pero dahil ayaw kong makita ang sinumang magdusa ng walang saysay. Pero hindi problema ko ang problema niya. 2 taon pagkatapos, nakuha ng Cruz Construction ang pinakamalaking project, $50 million mixed-use development sa downtown Davao. Sa araw na binrick ground namin, nakatayo ako kasama ang crew ko, team ko, ang mga taong tumulong sa akin na magtayo ng totoong bagay, at naisip ko ang tanong ni Lena. Hindi ka ba magsasalita? May marami pala akong masasabi. Sinabi ko lang gamit ang trabaho ko, tagumpay ko, buhay ko. At mas malakas yun kaysa sa anumang masasabi ko sa apartment na yon 12 taon na ang nakaraan. Ako si Nathaniel Cruz. Ako ang founder at CEO ng Cruz Construction. Nagtayo ako ng company na mahigit P1 bilyon mula sa wala kundi determinasyon at kalayaan mula sa pagbagsak sa pinakababa. Ang pinakamabuting revenge ay hindi revenge. Ito ay pagbuo ng buhay na puno, successful at lubos na sayo na ang mga nanlait sayo ay naging irrelevant na. Akala ni Lena sinira niya ako nang ibigay niya ang divorce papers. Akala niya lilipat siya sa mas malaki at mas maganda. Sa halip, pinalaya niya ako para maging taong hindi niya naisip na posible.
At yun ang regalo na laging ipagpapasalamat ko sa kanya kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Kung naantig sa'yo ang kwentong ito, kung minsan ay minamaliit ka, sinulat off o iniwan, tandaan mo ito. Ang value mo ay hindi tinutukoy ng mga hindi makakita nito. Buuin mo ang sarili mong tagumpay. Mabuhay ang sarili mong katotohanan. At hayaan mong panoorin ka ng mga doubters mula sa sidelines habang nagiging eksakto kang taong dapat mong maging. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment sa ibaba kung ano ang iniisip mo at i-hit ang like button. Hanggang sa muli, tandaan na minsan ang pinakamabuting paraan para patunayang mali ang isang tao ay patunayan mong tama ang sarili mo.